Noong Marsong 18, nagtungo kami sa bahay ng aming gustong idokumentaryo. Hindi siya isang ordinaryong teenager na nag-aaral lamang. Siya din ay may anak na pinahaalagaan sa ganitong edad. Hali kayo at samahan kami sa aming paglalakbay sa kanyang bahay. Tanghaling tapat. Magandang tanghali po sa lahat ng tagapanood. So, kami ay pupunta ngayon sa bahay ni Richie Flores, isang kaklase namin na isang batang ama. Para magbigay ng mga magtanong sa kanya ng mga mahalagang impormasyon tungkol kung ano naramdaman niya sa pagiging batang ama. At kung ano ang mga karanasan niya sa pagiging batang ama. Malapit na tayo. So, malapit na tayo sa bahay niya. Tara! Siya po si Richie. Magandang tanghali. Ito yung anak mo. Oo. Ano yan? Ang ganda. At ito si Richie Flores. At ito ang kanyang anak na si Cara Janelle. Richie, mamaya magbibigay kami ng mga katanungan tungkol sa mga karanasan mo sa pagiging batang ama. Sige, sige. Walang problema. Magandang tanghali. Tanghali po. Richie. Magandang tanghali. Hello! So, close up. Wow! Ang ganda ng anak mo. Smile na sa akin. Oo, talaga. So, sige po tayo. Ikat na. Puso. Hindi, tani pag ito na, pakita din yung dapat ka rin. Tugod na. Pulot. Sinang batan? Si Mama. Manang? Oo. Sinang manang? Ah, tinaturo na ang pinsala. Ito ang karaniwang buhay ni Richie. Nung batang pa lamang siya ay nakadanas ng isang problema. Siya ay namuhay ng walang ama. Sila lamang ng kanyang ina ang namumuhay ng magkasama. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuntis niya ang kanyang kasintahan at nagbunga ng isang anak. Ayon sa isang survey sa Pilipinas, 4 sa bawat 10 teenager ang nagiging ama sa maling panahon. Isa ito sa mga seryosong problema ng ating bansa, kaya dapat nating paigihin ang pagtutok sa ating mga anak. Kasi minsan, ang pasasawalang bahala ng isang magulang ang nagtutulak sa anak upang tumahak sa maling direksyon ng buhay. Kaya dapat mahalin at tutukan nating mabuti ang ating mga anak. At kahit sa pagkakamali ni Richie, kami ay humahanga sa kanya dahil
hindi niya pinabayaan ang kanyang pamilya o ang kanyang kasintahan dahil nabuntis na ito, kundi siya ay sumasama sa kanya palagi upang harapin ang mga problema ng kanilang pamilya. At sabi ni Richie sa amin, ang huling mga salita niya ay life goes on. At ito ang nagsisilbing gabay ni Richie upang masabay ang pagiging estudyante at isang mabuting ama. At dito na kami nagtatapos sa aming isang dokumentaryong pinamagatan, Richie, ang Batang Ama. At ito ang kanyang buhay.